Hi Virgo, kumusta po? Hello po sa lahat po ng mga Virgo sign at pati na rin po sa mga cross watchers, ating mga dude. Ito po ang kanyang mga divine messages sa lahat po ng mga Virgo at pati na rin po sa mga cross watchers kahit ano po ang inyong pong zodiac sign. Alright, so ito po mga divine messages po para sa inyo ngayon pong January 2025. Ating mga dude. Holy Angels, Holy Spirits, Divine Universe, Divine Highest White Light. Pahingi po kami ng mga mensahe, Divine Messages para po sa mga Virgo at mga Cross Watchers. Wow! Moon, Cycles, Sign o Confirmation na kumukonekta po sa inyo si Goddess Hecate. Alright? So, maaring first time nyo po ito marinig dito or ang ilan ay confirmation din po kung ito po ay dumaan na rin po sa inyong FYP or napanood nyo na po ito sa iba pong mga tarot readers, sa iba pong tarot channel, yan po. Or may narinig ka na po about kay Goddess Hecate, yan po mga duday confirmation na malaking role. Okay, malaki ang maitutulong sa inyo ni Goddess Hecate ngayon pong simula nitong 2025 po ninyo mga dude. Ngayon pong January magsisimula na mas malakas po ang vibrational energy o yung alignment. Yan po yung connection nyo po kay Goddess Hecate. Fire element, rebirth, meron kayong you or rebirth, awakening. Okay, so yung Kundalini awakening, psychic ability, psychic power, initiation, homecoming, earth, grounding. Wow, tama-tama kayo po ay earth. Okay, so Virgo ay earth sign. So nandito present po yung inyong energy. Ngayon pong January 2025 may initiation o yung kayo po ay anointed. Ang sinasabi dito ay isa kayo sa mga napili ng infinite source ng divine universe. Kasama po kayo sa mga maaring confirmation din ito na madalas kayong makakita ng 144 o 444, 1414 o maaring edad nyo po ngayon ay 41 or magpo-42, sa ilan naman po ay magpo-44. Okay, so may initiation dito na may connection sa inyong life purpose, sa inyong pong bigger mission dito po sa planet Earth. Ayan po. So, magsisimula na po na mas mag-intensify o ma-develop yung inyo pong supernatural power, magical abilities po ninyo, manifestation din po na meron kayong ganito, yung mabilis kayong mag-manifest. Yung pag naisip nyo pa lang ay nagmamanifest na po agad. Ayan po, dito po sa physical realm, physical reality, grounding, homecoming, fire din. So, malakas po ang impluensya sa inyo ng mga fire sign o yung fire element o lalo-lalo na po sa mga nagmamanifest na gamit po ay fire. Okay? Rebirth, napakaganda ng pasok po ng January 2025 po ninyo dahil talagang mas makikilala po ninyo yung inyong higher version. Yan, yung higher version ng sarili po ninyo, higher self po ninyo, yung inyong pong soul's purpose o yung inyong life purpose po ninyo mga dito po sa planet Earth at sa spirit realm din po. At ang connection sa inyo ni Goddess Hecate, may sign din po dito o mga synchronicities, ganyan po na madalas nyo pong makita yung ganito pong simbolo po, yung simbolo po ni Goddess Hecate, yung
yung meron pong dalawang crescent dito at may, yan po, full moon. At yung torch, yan po, torch o crossroads. Yan po mga dude. Or kasalukuyan nasa crossroads po kayo. Yun, marami po kayong mga problema o challenges na kinakaharap. Or sa ilan ay nahihirapan po magdesisyon. Yan po, nasa crossroads. Okay. Mga bulaklak po na purple ay significant din sa ilan, confirmation. May mga spirits na mapubuti. Okay, hindi naman po ito makakasagabal sa inyong life purpose o yung sa inyo pong spiritual awakening. May mga mabubuting spirits na gusto kang tulungan. So, yun po yung mga sign ni Goddess Hecate na kumukonekta siya sa iyo ay moon. Yan po yung itim po na aso, kung may makita po ng ganyan, o yung torch, crossroads. So, maganda ngayong January, rebirth ito. So, yung old version mo ay wala na. May iwan na po yan sa 2024, last year. So, ngayon pong January 2025 ay panibago. Yan po. Meron din po sa ilan na uuwi. Yan po. Maaring magbabakasyon or uuwi na po sa inyo pong bahay or home country. Sinasabi dito ay maaring magbakasyon. Kung ang ilan po sa inyo ay mga OFW, yun, nasa ibang bansa po nakatira or nagtatrabaho. So, uuwi, magbabakasyon, or dito na po mamamalagi sa Pinas. For good na ang pag-uwi sa ilan. So, maganda tong 3 of Pentacles, mga dude. Sign ito ng prosperity, ng kung ano man yung mga goals po ninyo ay mangyayari na po yan. Significant din ang number 3, angel number 3, 333, yan po. Public recognition din po sa ilan. Meron dito na makikilala yung ginagawa po ninyo o yung online platform po ninyo, mga dude. Makatanggap din po ng malaking opportunity or times 3. Ayan po, times 3 or multiplied po yung inyo pong mga blessing na darating po ngayong January. Okay, so may 3 offer din po na darating o 3 opportunities. O 3 tao na makakatulong po sa inyo ngayong January para magkatotoo na po yung or mag-manifest na yung inyo pong hinihiling. Yan po. So, kung kailangan mo ng tulong, meron 3 tao na makakatulong sa iyo. Sinasabi dito ay maaring makatanggap ka ng good news or hindi lang basta good news, great news. Ngayon pong sinasabi dito ay specific ang number 3 or angel number 3 o mga successful na transactions ng 3 yung January 3 sa ilan or 3 p.m. 3 a.m. 3 p.m. Napaka-specific nito sa ilan. So, hindi po magre-resonate sa lahat. So, ulit, number 3, angel number 3, empress. So, talagang magiging malaki ang development nito sa inyong career. Marami sa inyo ay nakafocus talaga sa inyo pong trabaho. Yan, sa pera, kasi pentacles. Career, sa position, may mas mataas na position. At yung Venus kasi, mga dude, ay kasama na rin po dito ang glow up. Okay, kasi meron ditong elevated na, no, or promotion, yung pagtaas ng inyo pong posisyon, mas mataas na salary, o success ito parehong success. At yung team po ninyo, kung kayo po ay leader, ay magiging
matagumpay po yan kung ano man po yung proyekto na naka-assign po sa inyo. Nandiyan yung success, yung development. Maaaring may Capricorn na makatulong sa inyo. Glow up din po. So, specific ang 3 talaga sa inyo. Yan po ay napakalakas na protection. Pinaprotektahan ka, ang mga mahal mo sa buhay, at ang pera mo o yung pinagkakitaan mo, yung hanap buhay mo. 3. Dito rin, 3 din, no? Meron kang 3 ancestors o mga babae ito na tumutulong sa'yo. Mother figure or queen. So, yung inyo pong, ano man po yung gender o yung edad po ninyo sa kasalukuyan ay pang royalty. Yan, mga dude. Pang royalty, pang mayaman. Yan po. Pang VIP. Yung sinasabi dito na rebirth, dahil dito sa fertility, maaring kung ano yung proyekto na ginagawa mo or idea ay talagang magbubunga ito ng maganda, magiging successful. Yung kung ano man pong creative projects o kung ano man po yung ginagawa ninyo sa kasalukuyan na talagang naging mahirap, maraming conflicts, marami kang challenges na pinagdaanan, maraming nagalit sa'yo or may mga nakaaway ka sa kung ano man po yung creative projects na ginagawa mo, ay malapit nang sinasabi dito sa Empress. Mga dude, ang sinasabi po dito sa Empress ay malapit nang ipanganak. Okay? Malapit nang manganak. May literal na manganganak, ayan po. Pero meron ditong sinasabi na may ipapanganak ka. Sa ilan, may niluluto. May niluluto, pwedeng may niluluto yung mga enemies, mga haters po ninyo, pero yan po ay hindi magtatagumpay. So, comment nyo po, no weapon formed against me and my family or my loved one shall ever prosper. Or no weapon formed against me shall prosper. So, dito po sa Empress, mga dude, ay magbubunga or magbubuntis. Meron kang ginagawa talaga na ito yung magdadala sa'yo ng malaking pera, yan po, or abundance, prosperity, pero mahirap pang pinagdaanan mo dito. Ito pong number 5 or angel number 5, madalas nyo pong makita confirmation of 555, 555. Yan po ay malaking pagbabago sa inyo pong buhay o sa career po ninyo. Matindi ang competition, maraming mga evil people sa paligid po ninyo, pero ikaw pa rin ang magiging winner dyan. Sa'yo pa rin ang napakagandang posisyon. Wow. Maring ang edad mo ay 35 or magti-35 ka na, 33 sa ilan. Okay, meron ditong, wow, full. So, may freedom. Kung nag-aalanganin ka, tutulungan ka ni Goddess Hecate na magkaroon ng clarity, lalo na kung ikaw ay nasa crossroads o yung hindi ka makapag-desisyon. Magkakaroon ka ng freedom, financial freedom, clarity. Yan, tinutulungan ka ni Goddess Hecate na magkaroon din ng justice, lalo na sa mga nakaranas po ng hindi fair o kaya po ay injustices sa trabaho ninyo, lalo na sa career. Or kahit po sa pamilya, kung nakaranas po ng injustices, ganyan po. Hindi ayos ang trato po sa inyo ng mga family members. Ayan o, yes yan, wow, sun. Okay, so sa ilan, isang sign ito na Sunday ay maraming mga good news na darating or may magandang pagbabago. May malaking mangyayari sa buhay mo. Sunday yung sinasabi dito, at yan po ay completion at new beginnings, kasi ang 10 ay pagtatapos ng mahirap at pagsisimula ng mas maganda, mas maaliwalas, mas successful, ganyan po. Mas malakas din ang pangangatawan, nandito din yung healing o yung recovery. Sun ay yes card din po yan, glory, satisfaction, vitality. Okay, so vitality, mga dude, sinasabi dito ay spread your wings and fly. Malaya ka na kung anong gusto mong gawin, saan mo gusto pumunta, ganyan po mga dude. At nakaalalay sa'yo si Goddess Oshun, at meron ding ancestor na queen or mother figure na nakaprotekta din sa'yo. Sun ay illumination, magkakaroon ka talaga ng clarity, forward movement, kabayo, may bata, meron pong may connection sa bata.
Batang lalaki, batang babae, wala sa gender, basta meron ditong bata na maaring siya yung swerte sa'yo or meron ding manganganak. Yan po, mga dude. New journey, maganda ito. At marami nang nakasuporta sa'yo. Mas mararamdaman, kahit noon pa naman marami nakaprotect at nakasuporta sa'yo, pero ngayon mas mararamdaman mo na marami pala talaga sila. Marami mga guardian angels, guardian spirits, mga ancestors mo. Yan po, mga divine beings na nakaprotekta sa'yo. At may mga goddesses or deities na tumutulong sa'yo, lalo na sa pera. Ganyan po, mga dude. Success yan, mga dude. Napakaganda po ng mensahe sa inyo. Comment po, part 2, sa mga gusto pong ipagpatuloy po itong mga mensahe. Kung kayo po ay nagkaka-interest, yan po, na anong meron, anong magagawa or anong may tutulong sa inyo ni Goddess Hecate. Ano pong connection po ninyo kay Goddess Hecate. So, mas magiging masaya kasi ang sun ay happiness, satisfaction, positivity, strength. Napakaganda po niyan mga dude. So, maaring yung niluluto or lulutuin po ninyo ngayong January ay hindi lang pang protection, pang healing, pang abundance. Yan po mga dude ay makakatulong din sa inyo sa panibago. Yan po, sa pagbabago po ng buhay po ninyo. So, 0 din po, kung sa ilang madalas kayo makakita ng 0 or 0, 0, 0, puro 0, yan po ay sign na may natapos na matindi, talagang matinding pagsubok o yung mahirap na cycle at panibago po kayo na mas magaan, mas magiging successful, mas malayo sa mga evil people, mga ganyan po, energy vampires na nakaka-drain talaga. At mas mapapalapit kayo sa mga goddesses na talagang tumutulong at pumoprotekta sa inyo. May kinalaman yung initiation po ninyo or yung pagtaas po ng psychic power or psychic abilities or supernatural, magical powers po ninyo. May kinalaman din po kay Goddess Hecate. Yan po, yung tumutulong po siya sa inyo, lalo na may connection sa spiritual awakening po ninyo. Okay, so mga dude, maraming salamat po. Comment po part 2 sa mga gusto pong ipagpatuloy po ito. Maraming salamat po sa oras at sa divine energy po ninyo. Hanggang sa susunod po. Thank you po.